Hello sa mga madiskarting nanay! Nakapag-business na ba ang lahat? O siya sa mga hindi pa nakapag-business dyan, eto gumawa na naman po tayo ulit ng pastilya. Ganito talaga tayo pag magbi-business. Paulit-ulit ang gawa dahil nagustuhan po nila ang ating mga paninda. Sulitin po natin ang panahon habang kumikita pa po tayo sa pastilya. Pwede mo itong ibenta sa mga kaklase mo, sa kantin, sa katrabaho mo, o kaya kung may sari-sari store ka ay maganda po talaga itong pangdagdag paninda. Pwede mo itong gawing pang extra income na kahit nasa bahay ka lang ay pwede ka magkaroon ng sarili mong business. Sa mga hindi pa nakapanood ng video sa aking pastillas o kaya wala ka pang idea kung ano ang ininegosyo mo, tapusin mo ang video na ito para makaka-idea ka na. Sa mga nagtatanong kung pwede ba gamitin ang iski milk sa pastillas, ang sagot ko po dyan ay pwede. Pero hindi po puro iski milk lang ang ilagay nyo. Dapat 1:1. Dapat haluan nyo po ng milk powder. Pero ako, hindi po ako gumamit ng iski milk. Milk powder lang po ang gamit ko na kahit anong brand ay pwede. Isang pack ng milk powder nga pala ang gamit ko na ang sukat nito ay 840 grams. Ang gamit ko nga pala ay Bear Brand. Pero nasa sa inyo naman po kung ano pong brand na gagamitin nyo. Pwede naman po kahit anong brand. Tapos naglagay lang po ako dyan ng isang latang condensed milk na ang flavor nito ay mango. Marami po kasing nagkagusto sa aking mango flavor na pastillas kaya gumawa po ako ulit ng mango. Madali lang po itong gawin, basta sundan nyo na lang po ang procedure sa paggawa ng aking pastillas. Ihalo muna natin yung milk at saka condense bago po natin hihimayin. Syempre, pagkatapos po niyan ay gagamit po tayo ng puwersa. I-mix lang po natin yan ng maigi hanggang sa maging dough na po yung ating pastilya. So, isipin na lang po natin na gumawa po tayo ng tinapay. Tinapay na hindi na niluluto, diretso kain na. So, ito yung pinakamagandang ininegosyo, yung hindi ka na magluluto. Basta makuha mo lang ang ingredients at saka procedure sa paggawa ay pwede ka nang magkaroon ng sarili mong business. Ito nga pala yung pinakamagandang paraan sa paggawa ng pastilya. Yung i-roll mo lang siya at hiwa-hiwa ka na lang. Dati po kasi yung una kong gawa ay nagbilog-bilog lang po ako na parang holen. Pero umabot din po ako sa part na medyo nahihirapan po ako kasi medyo matagal po yung magbilog-bilog ka. Kaya naghanap talaga ako ng paraan kung ano po yung pinakamadaling gawin. Kaya ito po yung naisip ko at dito po akong nagtagal. May iba't ibang teknik po talaga sa paggawa ng pastillas. Pero karamihan ay nagbilog-bilog talaga. Pero dumaan po ako dyan. Nakakasakit po kasi sa kamay kaya naghanap talaga ako ng idea. So, eto na po yung pinakamagandang idea. Sa mga nanay dyan o sa mga naghahanap ng pang extra income, eto na po yung maisa-suggest ko po sa inyo ang aking pastillas business. Tatlo lang po ang magiging ingredients ito at mabibili mo lang to sa may tindahan. At no need na po to go somewhere. Mura lang ang magiging puhunan mo nito at madali lang po itong gawin. So, ngayon, pag-uusapan po natin yung puhunan kung magkano ba ang pwedeng magasto sa ating pastillas set. Gumastos lang naman po ako dito sa halagang 395 pesos. Sa milk powder ay nagkakahalaga po yan ng 275 pesos. And then sa flavored condense ay nagkakahalaga po yan ng 60 pesos. And then sa asukal naman ay 1/4 kilo ay nagkakahalaga po yan ng 20 pesos. At syempre para magiging perfect yung ating paninda, so gumastos po tayo ng lalagyan. Para naman sa ganon ay madali po nating maitinda yung ating pastilya. So ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section kung saan ko to nabili. Sa online ko nga pala ito nabili at nang nakita ko siya ay natuwa talaga ako. Kasi nakaka-idea kaagad ako kung paano ko ima-market ang aking pastillas. Marami talagang mga iba't ibang paraan kung paano ima-market ang ating pastillas. Kung nakita nyo po ang mga previous videos ko ay malalaman nyo po kung paano ko po binebenta ang aking pastillas. So ipapakita ko po sa inyo para dagdag idea na rin. So ito po yung nakapack isa-isa. Binibenta ko po yan per pack sa mga tindahan at syempre may commission po ang tindahan pag kukuha ko sila. So ganyan lang po kadali ang kitaan sa pastillas. At eto din po binibenta ko po per tab. 50 pesos po ang benta ko po sa maliit na lalagyan at sa dito naman po sa medyo malaki-laki ay nasa 100 pesos. At eto naman po ang magiging itsura ng ating pastillas pag binibenta po sa tindahan. So iba't iba po talagang mga teknik kung paano po natin ibibenta ang ating pastillas. Kaya kung may plano kang i-try ang business na ito, i-try mo na. So nakagawa po ako dyan ng 80 packs. 10 pesos
pesos po per pack, and then pag mabenta ay nasa 800 pesos. So, ang puhunan po natin dyan ay 395 pesos. So, tumubo po tayo ng 405 pesos. Pero eto lang po ang masasabi ko po sa inyo. Magdepende po yan sa sizes. O siya, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nagustuhan nyo po ang aking business ideas at sana may natutunan po kayo sa araw na ito. Kung ikaw ay bago ka palang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po yung mga tanong ninyo sa susunod na araw. So that's it for today. Thank you for watching. Bye bye. Hanggang sa muli.